now listening to the Rock of My Salvation radio program. My name is Josh. I'm Justin. I'm Elaine. And makakasama niyo po kami tonight for another evening of inspirational messages from Pastora Emerita Barqueros. And tonight po, very relatable yung message kasi para po sa lahat ng nakikinig who feels frustrated or stuck in a condition na parang you can't move on, the message tonight is for you. Because tonight, Pastora Emerita will discuss to us kung ano ba yung dapat nating gawin when we face uncomfortable situations and how we can welcome true change in our lives. Now, here's Pastora Emerita with her message, God, Where Am I Going? Part 1. Gusto ko pong mag-declare tayo sapagkat makapangyarihan po ng declaration. Okay, pwede po ba tayo mag-declare? Okay, sabihin po ninyo ito para sa sarili nyo, ho? Ito, dinideclare ninyo. Sabihin nyo, things are getting ready to change in my life. Praise God. Hallelujah. Dapat po, lagi tayong expectant na may gagawing change, magandang pagbabago ang Panginoon sa life po natin. Now, bakit ko po ito pinadeclare sa inyo? Ito po kasi yung pinapakita ng Panginoon sa akin. Alam ko po na marami sa inyo ang frustrated sa iba't ibang bagay. At ang feeling po ninyo ay para kayong na-stuck sa isang kondisyon, sa isang lugar, na hindi kayo makamove on. Meron po ba sa inyong ganito? Well, ito yung nakikita nyo. Nakikita nyo yung iba ay na-bless sa kanilang bagong trabaho, sa kanilang bagong posisyon, sa kanilang bagong bahay, new titles, new wives, new cars, new husbands. Pero kayo, ang nakikita po ninyo ay parang kawalan. Kaya, napoprostrate kayo kasi nakikita po ninyo yung dream nung iba ay naisa sa buhay na nila at nagwa-wonder po sila kung bakit nagkakaganito ang kanilang buhay. At sinasabi nila sa Panginoon, Lord, when will my time come? Kailan naman po ako? Kailan magkakaroon ng pagbabago ang buhay ko? Kailan ako makaka-move on? Kailan ako makakawala dito sa sitwasyon ko na ito na para ako nakakulong, gusto kong lumabas pero hindi ako makalabas? Kailan, Panginoon? Well, maaaring sinubukan na po ninyo ang lahat, pero lalo lamang pong nagkabuhol-buhol ang inyong buhay. Well, kasi po, hindi pa ninyo time. Lahat po ng bagay na gusto nating marating ay mayroon pong pagdaraan ng process at susundin ng mga principles. Okay. Kung gusto po talaga ninyong magbago ang buhay, pwede po. Pwede. Now, ito po yung maganda. Sinisigurado ko po sa inyo na kahit ilang beses ninyo natikman yung pag-angat at pagbagsak, things are getting ready to change. Hallelujah. At mapagkakatiwalaan po ninyo ang Diyos para, take note po, mapagkakatiwalaan ninyo ang Diyos para i-reposition kayo sa tamang place at tamang time. Darating po yung time, ilalagay kayo ng Diyos sa harapan, sa unahan. Ang ilan na hindi kilala sa inyo ngayon ay matatanyag. At yung iba namang nasa itaas ay ibababa. Psalm 75 verse 7 says, For God is the judge. He puts down one and exalts another. So kapag mayroon siyang itinataas, mayroon din siyang binababa.
Kapag mayroon siyang tinatanggal o kinukuha, mayroon siyang ipinapalit at binibigyan. Araw-araw ay may ipinapanganak, mayroong inililibing. May tumatanggap at mayroong ninanakawan. Sa madaling salita, araw-araw po, mayroong change. Mayroong pagbabago. Araw-araw mayroong uncertainty, yung walang katiyakan. Examples po. One day, nag-asawa ka para maging happy forever. Pag dumating ang maraming issues, yung happiness mo biglang naglalaho. Nag-umpisa ka sa bagong job mo or business mo, hindi mo nakita ang paparating na problema, nawala ang dream mo, pati laman ng wallet mo. In just one split second, very strong ka, bigla kang na-aksidente, ngayon, kailangan mo ng serbisyo ng iba na dati ay ikaw ang nagbibigay. Sa isang pag-uusap na sumiklab ang galit, ang isang friendship or a loving relationship na akala mo ay matibay, biglang nasisira seriously. Ang mga pangyayari pong ito ay naguhudyat ng isang pagbabago. Isang change. Okay. Ang change po ay patuloy na mangyayari sa mundo at wala pong makakapigil nito. Magpapatuloy ang change sa lipunan, sa pag-uugali ng tao, sa technology, sa economics, electronics, sa government, politics, transportation, even sa food. Marami rin pong change sa bawat industriya, sa finance, sa education, sa construction, sa entertainment, healthcare, insurance, at marami pa pong iba. Maring ito, hindi natin, naririnig natin ito, pero hindi natin ito binibigyan ng attention. Okay, tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Habang nagpapatuloy ang change sa mundong ito, sisiguraduhin ko po sa inyo, magpapatuloy din ang uncertainty o kawalang katiyakan sa mundong ito. Kung ganito po ang hinaharap natin everyday, ano po yung dapat nating gawin? Unang-una, gusto ko pong maunawaan ninyo na sa umpisa pa lamang ng change o biglang pagbabago sa inyo. Example po, bigla kayo nawalan ng work, ng bahay, ng asawa, ng magulang, ng business. Alam niyo po, ang totoo, pinuposisyon na kayo ng Diyos sa isang transition. Transition. Parang pagtahak o paglilipat sa panibagong season, panibagong lugar, panibagong antas, o panibagong kondisyon ng buhay. Tandaan po ninyo yan. Pag may mga pagbabago pong nangyayari sa inyong buhay, yung sudden change, ang ibig sabihin nun, pinoposisyon kayo ng Panginoon sa iba pang kondisyon sa buhay ninyo. It could be worse or it could be better. Tayo po ang pipili. Ito po napaka-importante. Especially po sa mga frustrated in life. Ang sabi nung isang man of God, and I quote, "Whenever we come into places of transition, frustration happens to our soul. Something has become uncomfortable. God takes us from comfort to discomfort to greater comfort. God has the tendency to disturb the comfortable and comfort the disturbed." Tama. Para sinasabi po rito,
Whenever we come into places of transition, frustration happens to our soul. Something has become uncomfortable. Ibig sabihin, ang Diyos ay tinatanggal ang comfort natin at nilalagay tayo sa posisyon na meron tayong discomfort. You know why? Kasi gusto niya tayong dalhin sa greater comfort. Praise God. And tingnan niyo magdalawang magkabila ng ugali ng Panginoon. Yung kanyang tendency, no? He has the tendency to disturb the comfortable. Yung mga komportable, inaalaw niyang ma-disturb. At yung mga disturbed naman, kino-comfort niya. Right? Ang sabi niya, Psalm 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Matthew 11:28, ito po sa lahat ng pagod na, nabibigatan sobra sa buhay o dinadala. At ang sabi ni Jesus, "Come to me, and I will give you rest." Isaiah 43 verse 19 says, sasabihan tayo ng Panginoon, "Listen carefully. I am about to do a new thing. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness, rivers in the desert." Wow. I mean, kailangan natin maniwala dito eh. Pangako ito ng Panginoon na pag sinabi niya, tutuparin niya. Dapat lang natin gawin, ano ang gagawin natin para matupad ito sa buhay natin. Okay, makinig po kayo mabuti. Now, bakit kailangang i-disturb tayo sa ating comfort zone? Kung saan komportable tayo, ay okay na itong buhay ko. Kumakain naman kami araw-araw. Nakabayad naman kami sa lahat ng pangangailangan. Okay na to. Sa Diyos, hindi po pwede yung okay lang sa pamilya mo lang. Hindi po. Hindi tayo nilalang ng Panginoon, sa pamilya lang natin. Okay? Pag binasa niyo yung Book of Colossians, sabi doon, tayo nilalang ng Panginoon, kinreate tayo ng Panginoon to love Him and to serve Him. He owns us. Matutuwa lang sa atin ng Panginoon kapag ginagawa natin yung katuwaan niya o kagalakan niya. Pag hindi siya nagagalak sa ginagawa natin, alam na po ninyo yun. Ganun lang po kasimple yun. Okay. Bakit nga ba kailangang i-disturb tayo sa ating comfort zone? Tandaan po ninyo ito. Maganda ito. Frustration is a precursor to change. Kung gusto niyo pagbabago, kailangan may frustration muna. Pag sinabing precursor, ito'y panimula na naguhudyat ng paparating. Okay? Kung frustrated ka, ibig sabihin, mayroong mangyayari na parating. Praise God. Okay, makinig po kayong mabuti. Habang nabubuhay kayo sa mundo na palaging may change and uncertainty, ito po gawin nyo. Gusto ko isipin ninyo na sa journey ninyo o paglalakbay ninyo, hindi kayo naglalakad sa lupa o sa isang landscape. Ang imagine ninyo, kayo ay isang kapitan o captain ng isang umaandar na vapor sa ibabaw ng tubig ng dagat. So sige, imagine ninyo po na nandun kayo sa gitna ng dagat. Malawak na dagat. Kayo yung kapitan. Okay, tatawagin natin itong waters na seascape ng life ninyo. Ang landscape po ay nasa solid land. Kaya tinawag na landscape. Ang seascape ay nasa water, kung saan ang surface ay unstable, magalaw, hindi naka-steady. Pwede kayong mahilo, pwede kayong magkasakit or get seasick. Ganito po tayo sa mundo nating napaka-unstable. Pero ito po, ang mga na-discover ko
at na-experience kong personal sa life ko. Kaya inaalaw po ng Diyos na ma-experience natin ang seascape natin at tayo ay ma-disturb sa ating comfort zone. Kapag wala po kasi tayo o nakalabas tayo sa comfort zone natin, hindi tayo komportable, right? Ito yung nandun kasi sa loob ng trials, yung overwhelming problems, yung confusion, yung desperation. Andun ka, hindi ka makalabas. Meaning, wala ka dun sa comfort zone mo. Okay, alam niyo po ba? Kapag wala tayo sa comfort zone natin, ang life po natin ay mas alive, mas buhay na buhay. Ang isip natin, gising na gising, kakaisip ng mga solusyon sa mga biglaang changes na nangyari. Tama po ba? Tama po ba? Pag wala kayong kapera-pera, mag-iisip kayo na mag-iisip, hahanap kayo ng hahanap. Hindi kayo higa lang sa inyong bed at magkukulong sa kwarto at manonood ng television. Tama po ba? Komportable kayo eh. Alam niyo po, kung ako hindi dumaan sa matinding bagyo sa buhay ko, wala po ako rito. Wala po ako rito. At wala rin po kayo dito. Wala ring church dito. Hindi ko po kayo makikilala. Kailangan akong ligligin pala ng Panginoon para makarating ako rito. Mahabang paglalakbay sa dagat, sa aking seascape, but at least, meron akong pinuntahang maganda na nakaka-apekto sa maraming tao sa buong mundo. Amen. And that was Pastora Emerita with her message, God, Where Am I Going? Part 1. And next week po, next Sunday, abangan niyo po because meron itong Part 2. May continuation itong series ni Pastora. And going back dun sa message note, totoo, agreeing-agree ako kasi even yung introduction kanina ni Pastora na sinabi niya yung frustration is a precursor to change. Parang tangong-tango ako, agreeing-agree kasi totoo yun eh, God did not call us to be comfortable. He called us to follow Jesus. And kaya niya tayo kasi tinatawag out of our comfort zones. It's because He wants us to actually trust Him and to depend on Him na, Lord, if you won't deliver, hindi ko po kaya ng life without you or mawalay sa'yo or sa presence mo. And ngayon gusto ko, Justin, let's share dun sa mga nakikinig tonight. Have you had any recent experience about frustration and change? Yes, sa akin yung experience ko sa changes and sa yung paging frustrated dun sa changes is siguro yung 2 years ago nung nag-pass away yung mom ko. And parang ayoko na maging super dramatic, pero yung change na yun, it was very big. Kasi parang sobrang unplanned siya. Patapos na yung year, magki-Christmas na, parang it's the least of your problems. Or parang yun yung least na iniisip mo. Oo, least expected. Pero things change, things can happen, anything can happen. Yung plans mo, it will change. And yun yung nakaka-frustrate kasi parang hindi mo pinaplano, then everything else will have to adjust. Anything can happen, kaya you can't walk on your own pace. And yun nga din nasabi mo kanina, yung comfort zone. Kasi pag comfortable ka dun sa plans mo, kasi you think you everything... depend on yourself. Oo, you think everything will happen according to your plans. Yes. Pero things will not always work like that. Yes, I agree. And magandang insight din, nag-share na din ako. Hindi kasi merong verse sa Bible na even though I walk through the valley of the shadow of death, pag binagala natin yon, even though I walk through the valley of the shadow, isang insight dito is, di ba walang shadow if walang light? So if you're walking through the valley of the shadow of death, kaya may shadow, it's because Jesus, who is light Himself, is with us. Kasama natin siya, kaya yun nga, parang pag tinanong natin yun, Lord, saan mo ako gusto pumunta? Dapat lagi nating iisipin muna, Lord, saan mo ba talaga ako dinedirect? Para change for the better yung ating may experience. Now, Pao, what would you like to say dun sa mga taong pwedeng dumadaan sa transition period ngayon? Sige, Pao. Good evening, Josh. Well, for all of us out there who are shaken up in life, who struggle with that transition in life, I want to let you know that I actually know how it feels.
Kasi knowing, if you guys know me, di ba? I'm a very organized guy and I hate disorder. Parang I have to plan my routine every day. Gusto ko lagi ganun. Gusto ko planado lahat. I love my comfort zone and I hate discomfort. Yet as you know, God always frustrates that sense of that sense of comfort. Parang iniiba niya ang mga circumstances, so I'm forced to restructure my routine. And mahirap na process siya. Sometimes talaga nakaka-frustrate. And sometimes parang nagko-complain ako sa Lord. Parang ganun because your circumstances end up being so frustrating. But it actually, that process is something that I'm also grateful for and thankful for in retrospect. Because you end up realizing, in those moments, you're able to assess kung sino ba talaga ang center sa life mo. When you realize that, kung ikaw sarili ang center sa life mo, these frustrations, these moments of frustrations, multiply that sense of disorder, that sense of discomfort. But then when you realize that you make God the center of your life, these transitions, parang mas madali na process siya because you know that God is right beside you, strengthening you, sustaining you, and encouraging you in the way. Saka, who better to depend on but si Jesus, di ba? Na talagang hope nating lahat. And tonight po, if you are listening, if you just tuned in, and ikaw yung parang tinutukoy namin ngayon na you're frustrated, you're going through a transition period, and you don't know if it's for the better or it's for the worse, and you just feel depressed, anxious, frustrated, lost, God's message for you tonight is, I am here, I am hope, I am life, and I am here for you. Kaya nyo po naririnig itong program na ito, it's because Jesus loves you and He is throwing yung lifeline sa inyo. He wants you to reach out to Him and the Father will come running toward you. And if you would just follow this simple prayer, just say, Lord Jesus, I admit that I am a sinner. I am lost without you, Lord. I believe in you and I accept you as my Lord and Savior. Please help me go through this period in my life, and I trust you, Lord Jesus, from this day forward. This is my prayer in Jesus' name. Amen. And just quickly, I'd like to pray para po sa lahat ng pwedeng may sakit or pwedeng physical sickness, emotional sickness. Heavenly Father, we come to you tonight thanking you because you are hope, thanking you for your presence. And Lord Jesus, we ask that you reach out to those people listening tonight na may kailangang healing, emotional pains, struggles, bondages. Lord, we ask for yung power mo and your finished work on the cross, for your every drop ng blood na tumulo from your body to heal us, to free us, and to give us new life. In Jesus' name. We thank you, Lord, because you are good. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. For prayer requests and praise reports, you can call us at 688-8742. Again, that's 688-8742. And for Globe subscribers, you can text us at 0916-564-9897. And for Smart subscribers, text us at 0939-782-3001. Thank you, Pao. And our office hours are from Tuesdays to Saturdays, 9 a.m. po to 5 p.m. Kaya you are welcome to send in your prayer requests during those hours. And we'd like to invite you para po sa mga naghahanap ng church or you just like to visit yung ating worship center. Yes, para po to sa lahat na naghahanap ng church or a community of believers you can have fellowship with. We invite you to our church service every Sunday, 10 a.m. onwards at Number 4, San Roque Street, Barangay Capitolio, Pasig City. And meron din po kaming youth service every Saturday, 3 p.m. onwards. That's for the youth out there who are looking for passionate believers. Amen. And birth out not out of frustration, but out of yung burning desire for change and to build yung community natin, a healthier community. Na birth out itong Joseph Feeding Mission where we feed the hungry and we let God satisfy their soul. Now, here's Jam. Jam, take it away. Yes, hello, good evening po sa inyo lahat. And totoo yan kasi this week naman, tuloy-tuloy pa rin po yung feeding natin kasi just yesterday pala, galing po tayo sa Pasig, sa Arcong Bato, and nagpakain tayo ng mga kids dyan. And alam niyo po, ang saya lang kasi yung mga volunteers na kasama natin. Yung mga youth naman ng church natin. Kaya, side note, congrats sa mga Team Crossroads na Team JFM na rin. Hello. And isa dyan sa mga kabataan dyan si Justin. And nakakatuwa po kasi may dala-dala pa silang gitara. And nagplan talaga sila ng stories na i-share nila sa mga kids. And
Totoo, nakaka-bless po. Kaya maraming salamat po sa pagsusupport nyo. Kasi alam nyo po, hindi lang kids ang nagbe-benefit or yung beneficiaries ng JFM, yung nabe-bless nyo. But even yung mga volunteers natin, they go out of their comfort zone to teach the kids, to parang dedicate yung time nila para magamit sila ng Lord. And while listening dun sa message ni Pastora kanina, parang pinarealize sa akin ng Lord na meron ding connection sa giving yung ano natin yung message natin today. Kasi if frustrated po kayo financially, kung meron kayong financial problems, this is the perfect time to go out of your comfort zone, to give, to share, or kung nag-give na kayo, give more than what you usually give dun sa mga taong nangangailangan. And sabi nga, 'di ba, bless people who can't even repay you. Yung mga tao na nangangailangan, parang feeling ko sinasabi ng Lord sa atin ngayon, test me, give financially. Frustrated ka sa financial stature ng buhay mo ngayon, give financially, help. And ang maganda po dyan, binigyan na tayo ng Lord ng open opportunity to give, to go out of our comfort zone. Kaya i-ready nyo na po yung mga ballpen nyo, cellphone nyo, dahil i-announce po natin kung paano po kayo makakabigay sa JFM. Meron po tayong 4 na ways. Number 1 po, pwede po kayo mag-deposit sa ating bank account sa BDO. Ang account name po natin ay Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Again, it's Joseph Feeding Mission Outreach Inc. Ang account number po natin ay 4020182461. Again, it's 4020182461. Number 2, pwede rin po kayo sa mga money transfer services. Meron po yan sa Western Union, LBC, Luwilier. Pwede nyo po isend yan kay Gemma Ochoa. Ang address po natin ay number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City, Philippines. Again, pwede nyo po isend yan kay Gemma Ochoa, number 4, San Roque Street, Capitolio, Pasig City. And pwede rin naman po kung sa cellphone nyo, pwede rin through GCash. Isend nyo lang po ito sa number na 0927-157-1186. Again, it's 0927-157-1186. And para naman po dun sa mga, kung meron kayong kamag-anak abroad, or kung gusto nyo sa credit card, pwede kayong maghulog through PayPal. I-visit nyo lang po yung website natin kung paano po kayo makakapagbigay. Ang website po natin ay josephfeeding.org. Again, it's josephfeeding.org. Thank you, Jam. And let's all remember na every prayer and every peso counts when we are building yung kingdom ng Lord. Kaya tulong-tulong po tayo dito sa ating vision ng ating church. And before we end, gusto natin i-promote yung ating documentaries. Yes, yung church natin has a documentary na Hell is Real na parts 1, 2, 3. 666 is real, Real Signs of the Times, and Heaven is Real. Kasi parang itong mga evangelistic tools na to, ginagamit din natin ito sa mga feeding missions natin. Hand in hand, mas madami tayong naaabot and nawiwin na souls for Jesus. And before we close itong program natin na to, gusto nating batiin yung mga following birthday celebrants. Yes, an advance happy birthday to Sister Delta, to Kat, Sister Rowena, Brother Dandy, and Abigail, who's celebrating their birthdays this week. And good news po kasi hindi nyo na kailangang intayin yung next Sunday para mapakinggan ulit si Pastora Emerita. Just log on sa kanyang personal website, onlybecauseofgrace.com. May link po dyan on how you can download yung free podcast natin entitled The Daily Peace and Comfort Podcast. Now, that's all the time that we have. Magkita-kita po tayo ulit next Sunday only here on DWIZ 882 kHz, 9 p.m. po yan. Gusto po natin mag-iwan ng maganda at pinagpalang gabi sa inyong lahat. My name is Josh and nakasama niyo po si Justin, si Elaine, and si Jam. God bless you and have a good night. You are my refuge, a mighty fortress strong and sure. You are my hope, one Redeemer, sovereign